Mula sa kahirapan, nagawang makaahon sa buhay at maging isang matagumpay na businesswoman ng Pinay immigrant na si Sonia Rios. Bagamat swerte mang maituturing sa larangan ng pera, tila bigla namang minalas sa pag-ibig si Sonia. Ang unang asawa nito ay minurder habang nasa Pinas at makalipas ang halos 20 taon, parehong kapalaran rin ang sinapit ng pangalawa nitong asawa. Ngunit mabilis na nabaling kay Sonia ang investigasyon nang matuklasan kung paanong tila naulit lamang ang mga nakaraan. Hindi nagkakaibang paraan ng pagkamatay ng dalawang mister nito. Kaya naman binansagan si Sonia bilang Black Widow of Lumita. Habang sumisigaw ng katarungan ang pamilya ng mga biktima, isang nakakagimbal na pangyayari ang gugulat sa lahat. Ang istoryang ito ay hindi mo aakalaing nangyari sa totoong buhay. Puno ng misteryo at twist ang kasong ito na sa huli ay mag-iiwan ng malaking katanungan. Nakamit nga ba ang inaasam na hustisya? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Sonia Rios Murder Case. Isinilang si Lo Larry Risken sa Washington State noong June 7, 1962 at lumaki kasama ng kanyang mga kapatid na sina Jerry, Sherry at Sian sa mga magulang na sina Lo at Jean. Si Larry at ang kanyang pamilya ay lubhang close sa isa't isa. Ayon sa kapatid nitong si Sherry, si Larry ang clown ng kanilang pamilya. Mahilig umano itong magpatawa kaya naman gustong-gusto ito ng marami. Mistulan umano itong big kid na may malaking puso para sa lahat. Sinundan ni Larry ang yapak ng kanyang ama na isang Navy officer. Pinasok nito ang military noong siya ay 20 years old hanggang sa marating nito ang posisyon bilang isang commander dahil na rin sa pagiging passionate nito sa kanyang trabaho. May tuturi nga si Larry bilang isang magiting na leader hanggang sa magbago ang lahat nang makilala nito ang isang babae sa blind date sa isang barbecue party sa California. Siya si Sonia Rios, isang maganda at eleganteng dilag na nagmula sa Pilipinas. Ipinanganak si Sonia noong August 15, 1946 sa mga magulang na sina Maria Cahayon at Juanito Gonzales. Lumaki ito sa isang mahirap na pamilya sa Pinas hanggang sa makipagsapalaran sa ibang bansa. Mula sa pagsisikap, naging isa itong successful businesswoman. Nakapagtayo ito ng isang beauty salon sa Los Angeles suburb. Nagawa na nitong magmaneho ng isang luxury car na Corvette. Mahilig si Sonia umattend sa mga social events ng military na kabaliktaran naman ni Larry. Wala itong karanasan sa pakikipag-date at tila na love at first sight ito kay Sonia. Matapos lamang ang maikling panahon ng ligawan at pagiging magnobyo at magnobya, ikinasal ang dalawa noong 1990. Hindi lamang isang beses, ngunit sa 3 magkakahiwalay na seremonya ay nag-isang dibdibang dalawa. Pagkakasal ay nanirahan ng mga ito sa bahay ni Sonia sa isang city sa Lumita, California. Inilalarawan ng mga kapitbahay si Sonia bilang isang generous, kind and very nice person. Bagamat batid ng mga ito na tila may kakaiba sa mag-asawa. Si Sonia ang dominant sa relasyon nila ni Larry. Kung tutuusin, si Larry ang commander sa kanyang trabaho, bagamat sa bahay ay ito ang sumusunod sa lahat-lahat ng kagustuhan ng asawang si Sonia. Katulad na lamang ng naging pagbabago sa relasyon ni Larry sa kanyang pamilya simula ng ikasal. Noon ay madalas na dinadalaw ni Larry ang mga ito upang maglaan ng oras hanggat maaari. Ngunit natigil ito nang dumating sa kanyang buhay si Sonia. Tuwing magpaplano itong bumisita ay magdadahilan ng asawa na mayroong masakit. Kaya naman malayo rito ang loob ng kapatid ni Larry na si Sherry. Una pa lamang ay ramdam na nito na tila may kakaiba sa ugali ng sister-in-law. Sa 3 beses na kasal ni Larry at Sonia, hindi sila imbitado ni isang beses. Masyado rin umano itong malihim sa kanyang nakaraan. Sa katunayan, walang alam sina Sherry tungkol sa background nito. Higit pa itong napatunayan ni Sherry nang maganap ang hindi malilimutang insidente sa pagitan nila ni Sonia. Isang araw ay nag-out of town si Larry at nagpunta naman si Sherry kasama ang kaibigan sa LA upang magstay sana sa bahay ni Sonia. Ngunit inilak nito ang mga pinto at hindi sila pinatuloy na magkaibigan.
Sa huli ay sinisi nito si Sherry sa nangyari. Gumawa ito ng kwento at nagsumbong kay Larry. Isa lamang ito sa marami pang hindi pagkakaunawaan na naganap sa maghipag. Mula sa pangyayaring yon, nagkaroon ng lamat sa pagitan ng magkapatid. Hindi na nakipag-usap pa si Larry kay Sherry, pati na rin sa buong pamilya nito na umabot ng 1 dekada. Sa loob ng 10 taong yon, nag-retire na rin si Larry sa kanyang active duty sa Navy nang hindi namamalayan ng kanyang sariling pamilya. Noong 1995, nagtrabaho naman si Larry bilang isang special education teacher sa London High School. Akma ito sa kanya dahil sa hilig nito sa mga bata. Minahal nito ang bagong career bilang guro. Doon ay nakilala nito ang isa pang teacher na si Eileen Stevens. Naging mabuting magkaibigan ng dalawa at nakapaglalabas si Larry ng kanyang saloobin rito. Naikwekwento nito kay Eileen ang kanyang problema sa pamilya. Matagal na umanong hindi nakikita ni Larry ang mga ito dahil bawal. Naibahagi rin nito ang mga lihim nilang mag-asawa. Pagbubulgar nito, wala silang sexual relationship ni Sonia. Isa sa problema ng mag-asawang Risken ay ang pagkakaroon ng anak. Noon pa man ay pangarap na ni Larry na maging isang ama. Nang ikasal sila ni Sonia, buong akala nito ay higit na mas bata ito sa kanya. Ngunit laking gulat na lamang nito nang malamang ang asawa ay mas matanda pa pala sa kanya ng 16 years. Tila itinago nito ang tunay na edad upang paniwalain si Larry na makapagbibigay ito ng anak. Nang mga panahong yon ay nasa early 40s na si Sonia at mahihirapan ng magbuntis. Kaya naman bilang solusyon, ipinasya ng mga ito na mag-ampon na lamang. Mula sa kanilang mga pagbabakasyon sa Pinas sa mga kamag-anak ni Sonia, nakilala ni Larry ang pamilya ng mga batang plano nilang ampunin na sina Quincy at Jetmark. Nais ng magulang ng mga ito na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak sa pangangalaga ng mag-asawa sa US. Labis ang excitement ni Larry dahil sa wakas ay magiging isa na itong father figure, lalo na't napamahal na ito kina Quincy at Jetmark. Nangako naman si Sonia na may sasakatuparan nito at nagpresenta na siya na ang mag-aayos ng mga legal papers. Ngunit lumipas na ang ilang buwan. Wala pa rin pag-usad ang adoption. Hanggang sa inabot na ng ilang taon, hindi pa rin matapos-tapos ni Sonia ang paperworks ng mga bata. Nagbibigay ito ng date kung kailan umano mafa-finalize ang adoption, pagkatapos ay biglang makakansela. Pinaasa nito si Larry na noon ay sabik na sabik nang makasama ang dalawang bata. Doon na napagtanto ni Larry na sinasabotahe pala ni Sonia ang buong proseso ng adoption. Inabot ng ilang taon bago pa niya ito napansin at hindi makapaniwala na sa mahabang panahon ay niloloko lamang pala siya ng asawa. Hindi nito pinalampas ang ginawa ni Sonyang panlilinlang kaya nagpa siya na itong makipag-divorce matapos ang kanilang 16 years na pagsasama. Wala namang pagtutol si Sonia sa nais ng asawa. Bagkus ay may hiniling na isang bagay bago sila tuluyang maghiwalay. Ang pumunta si Larry sa Pilipinas sa huling pagkakataon upang tuparin ang matagal ng planong pagbisita roon sa dalawang bata na inaasa maampon. Sakto rin ito sa nalalapit na ika-16th birthday ni Quincy. Pero ang nakakapagtaka ay walang plano si Sonyang samahan si Larry sa pag-uwi sa Pinas sa kanya pa mismong pamilya dahil ang deal ay mag-isa lamang ito na magta-travel. Ngunit dahil si Sonia lagi ang masusunod, pumayag si Larry sa gusto nito. Bago pumunta sa Silang Cavite sa bahay ni na Sonia, bumisita muna si Larry sa kanyang pamilya sa Olympia para sa family reunion. Ito ang unang pagkakataong magkikita silang muli matapos ang 13 years mula nang hindi niya kausapin ang mga ito. Sobrang excited ni Larry nang makita ang kanyang pamilya at handa na itong buuin muli ang kanilang nawasak na magandang samahan. Ready na itong simulan ang bagong chapter ng kanyang buhay nang wala si Sonia. Pagkarating sa bahay ni Sonia sa Pinas, agad itong nag-organize ng Sweet 16 party para kay Quincy. Habang nagkakasiyahan, napansin ni Larry ang mata ng isang batang pinsan ni Quincy na umattend sa party. Nag-alala ito dahil tila may malalang eye infection ng bata. Kaya naman nagpa siya itong dalhin ito sa ospital upang patingnan. Bago umalis sa bahay, nakatanggap si Larry ng tawag mula kay Sonia. Nagkausap ang dalawa at sinabi nitong dadalhin nila sa ospital ang bata upang ipa-check up kasama ang iba pang mga kamag-anak. Gabi na nang matapos ang kanilang appointment sa ospital. Magkasamang lumabas si Jetmark at Larry at sumakay sa isang jeep. Ngunit habang nasa parking lot,
Hindi na nagawa pang makalayo ng mga ito. Dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo ang biglang lumapit sa kanilang jeep at malapit ang pinaputukan ng baril si Larry. 2 tama ng bala ang tinamo nito. Labis ang gulat ni Jetmark na noon ay nasa backseat nang marinig ang magkasunod na putok ng baril. Nagsisisigaw ang binata habang si Larry naman ay hindi kumikibo. Pinilit niya itong ibangon at doon na umagos ang maraming dugo mula sa katawan nito. Bagamat mabilis na naisugod sa ospital, hindi na nagawa pang maisalba ng mga doktor ang buhay ni Larry. Agaran nitong namatay mula sa tama ng baril sa ulo at sa tiyan nito. 43 years old lamang si Larry nang bawian ng buhay. Hindi naman namukhaan ni Jetmark ang 2 suspect dahil sa sobrang dilim na noon. Ayon sa mga kaibigan at kapitbahay ni Sonia, nang malaman nito ang balita sa nangyari sa asawa ay nanginginig ito. Wala umano itong tigil sa paghahagulhol. Sinamahan nila ito sa kanilang tahanan upang damayan. Batid nila ang pagdadalamhati ni Sonia. Pinakiusapan ni Sonia ang kapitbahay na si Nicole na tawagan ng kapatid ni Larry na si Sherry upang ihatid ang balita. Nang magkausap ang mga ito at sinabi na kay Sherry na may masamang nangyari sa kapatid, agad nitong sinambit ang mga katagang she did it. Malakas ang kutob ni Sherry na si Sonia ang may kagagawan ng pagpatay. Bago pa lamang umalis si Larry papuntang Pilipinas ay labis na ang pag-aalala ni Sherry. Sa katunayan, pinigilan niya ito dahil sa kanyang kutob na may hindi magandang mangyayari pagtungtong nito sa Pinas, bagamat itinuloy pa rin ito ang pag-alis. At nangyari nga ang bagay na pinangangambahan ni Sherry. Hindi na nito nakita pang muli ang pinakamamahal na kapatid. Tinawagan agad nito ang mga pulis at sinabing puntahan ang bahay ni Sonia. Pagkarating ng officer sa bahay, nadat na nila ang umiiyak pa rin si Sonia. Tinawagan ng mga ito si Sherry sa telepono at pinakiusap rito. Noon ay diretsahang sinabi ni Sherry kay Sonia na alam niyang may kinalaman ito sa nangyari. Duda naman ang kapitbahay nito na mag-asawang Thompsons na sangkot nga si Sonia sa pagkamatay ni Larry. Mabuting tao ang pagkakakilala nila rito. Ngunit nagbago ang lahat ng sumunod na araw nang maipinakiusap itong muli sa kanila. Nagpapatulong ito sa pag-aayos ng mga papeles para sa life insurance policy ni Larry. Hindi makapaniwala ang kapitbahay sa request ni Sonia. Hindi nito mawari kung paanong inisip agad nito ang tungkol sa insurance sa kabila ng halos 1 araw pa lamang na pagkamatay ng asawa. Noon ay napaisip ito na tila mali ang pagkakakilala nila kay Sonia at hindi niya ito pinagbigyan sa hininging pabor. Samantala, naging laman ng front page ng mga pahayagan sa Pilipinas at California ang nangyaring krimen. Noon rin ay sinimulan na ang investigasyon para sa murder ni Larry. Nahirapan ang mga ito dahil walang ibang witness bukod kay Jetmark na maaaring tumukoy sa mga suspect. Kaya naman hindi sila makausad hanggang sa tuluyan na ngang mahinto ang investigasyon. Hindi rin ipinahintulot ni Sonia na ibalik sa US ang katawan ng asawa at bagkus ay ipinakremate ito. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili sa Pilipinas ang mga abo ni Larry. Sampal sa muka para sa pamilya ni Larry na hindi makita ang mga labi nito sa huling pagkakataon. Hanggang sa dulo umano ay nagawa pa rin kontrolin ni Sonia ang asawa. Sa kabila nito, nagsagawa pa rin ng memorial ang pamilya Reskin at naglaan ng libingan para kay Larry kahit wala ang mga labi nito. Umaasa silang balang araw ay makukuha ang mga abo nito mula sa Pilipinas. Dahil walang makuhang kasagutan mula sa mga pulis sa Pilipinas, nag-hire ng private investigator ang pamilya Risken na si Bong Oteza para humawak sa kaso ni Larry. Ayon kay Oteza, sadyang tinarget si Larry ng mga sospek. Planado umano ang pagpatay rito. Dagdag pa nito, walang anumang nawawala o nanakaw rito dahil hindi ito robbery, kundi assassination at isang kaso ng murder. Nalaman rin ito na may iba't ibang insurance policy si Larry at ang nag-iisang beneficiary ay si Sonia. Nasa lampas $1 milyong umano ang suma total nito. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ng nadiskubre nito ay ang nakakagimbal na history ni Sonia. 2 dekada na ang nakakalipas na mayroon itong naunang asawa. At gaya ni Larry, isa rin itong Marine. Pero hindi lamang yon. Namatay rin ang lalaking ito sa tama ng baril sa teritoryo rin ni Sonia
habang nasa Pilipinas. Siya si Earl Jan o Duke Bordeaux, isang handsome and friendly Midwestern kid. Ang pride ng kanyang pamilya mula sa Davenport, Iowa. Sumali ito sa Marines pagkatapos ng high school noong 1963 at nadestino sa Pilipinas. Nakilala nito si Sonia na noon ay singer sa isang nightclub na malapit sa kanilang military base. Gaya ni Larry, sa unang tingin pa lamang ay nabighani agad ito sa angking karisma ni Sonia. Kaya naman hindi nagtagal ay pinakasalan niya ito at sinurpresa na lamang ang kanyang walang kaalam-alam na pamilya sa Iowa nang ipakilala ang bagong bride sa mga ito. Ngunit hindi kailanman naging magkasundo si Sonia at ang pamilyang Bordeaux. Kaya naman pagkakasal at pagkatapos ng serbisyo ni Duke sa Marine, nanirahan ang mga ito sa Lomita sa Southern California. Pagkalipas ng isang taon ay nagbukas si Sonia ng sarili nitong salon habang si Duke naman ay pinasok ang dalawang uri ng trabaho upang matustusan ang mga luho ng asawa. Ayon sa kapatid ni Duke na si Dennis, naging maganda naman ang pagsasama noong una ni Sonia at ng kanyang kapatid. Ngunit hindi ito nalalayo sa relasyon ni Sonia at Larry. Ayon kay Dennis, wala umanong duda na si Sonia ang boss sa mag-asawa. Si Sonia ang tagabigay ng utos at si Duke na ex-marine ang tagasunod. Halos kontrolin nito ang mga bagay-bagay habang sila'y nagsasama. Halata umano na may takot si Duke sa asawa. Hanggang sa magpasya ang bawat isa na mas makakabuti kung sila ay mag-divorce matapos ang kanilang 21 years na pagkakakasal. Si Duke ang naunang magsuhestyon ng ideyang ito at sumang-ayon naman rito si Sonia. Pero may isang kondisyon. Makikipaghiwalay lamang ito kapag pumunta si Duke ng solo sa Pilipinas. Ito ay upang tulungan umano ang pamilya ni Sonia na ibenta ang kanilang family taxi business. Parehong-pareho sa sitwasyon na kinalagyan ni Larry noon. Nagsabi umano si Duke kay Dennis na ayaw sana nitong pumunta sa Pilipinas ngunit mapilit si Sonia. Yun lamang ang paraan upang tanggapin nito ang divorce. At iyon na nga ang naging huling usapan ng magkapatid. August 15, 1987, habang mahimbing na natutulog si Duke sa bahay ni Sonia sa Cavite, malapitan itong binaril sa ulo. Mabilis na rumisponde ang mga pulis, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila naabutan pang buhay ang nooy naliligo sa sariling dugo na si Duke. 44 years old lamang ito nang pumanaw. Sinabi ng mga naroon sa bahay na pagnanakaw ang motibo sa nangyaring krimen. Hindi inaasahan ng mga sospek na madadatnan si Duke sa may sofa, kaya naman posibleng doon naganap ang komprontasyon. Bagamat nang suriin na ang bahay, walang anumang nawawalang gamit roon. Napag-alaman ring walang nangyaring forced entry. At kung mayroon mang manloob, ay si Duke na isang trained military man ang unang makakaalam dahil sa sala ito natulog ng mga panahong yon. Kaya naman suspecha ng mga pulis ay may iba pang dahilan. Napokus rin ang kanilang investigasyon nang makitaan ng bakas ng dugo sa damit ng kapatid na lalaki ni Sonia. At makalipas lamang ang ilang linggo, agarang nasolve ng mga pulis ang kaso. 5 sospek ang kanilang inaresto na may kaugnayan sa pagkamatay ni Duke. 2 sa mga ito ay mismong kapatid ni Sonia, habang ang 3 pa ay pawang mga kamag-anak rin nito. Ngunit ang masaklap, bigla na lamang natigil ang investigasyon at tuluyan ng inalis ang charges sa 5 naakusahan. Dahil si Sonia ang next of kin ng biktimang si Duke, kinakailangan itong humarap sa preliminary hearing upang matuloy ang pagsampa ng kaso. Ngunit hindi ito sumipot, kaya naman agarang inalis ang nakahaing kaso sa mga sospek. Hindi nagpakita si Sonia sa korte kahit pa iyon lamang sana ang paraan upang mapapanagot ang mga salarin sa pagpatay sa kanyang asawa. Kapareho ng pangyayari kay Larry, hindi na nagpursige pa si Sonia na hanapin pa ang pumaslang rito. At bukod sa dahilang ito, suspecha rin ni Detective Oteza na nagkaroon ng bayaran upang mabasura ang kaso. Sa halagang 50,000 pesos ay kaya na umanong pigilan ang criminal investigation. Naniniwala itong ang nagpapatay kay Duke ay ang tao ring makikinabang sa pagkamatay nito. Mula kay Duke, nakakuha si Sonia ng tens of thousands of dollars sa insurance policy nito
Bukod pa sa 6-figure estate ng yumaong asawa, lahat ng mga naiwan nito ay napunta kay Sonia. Kumbinsido si Dennis na si Sonia ang may kagagawan sa pagkamatay ng kapatid. Naniniwala itong inutusan nito ang kanyang pamilya kapalit ng pera. Malaki rin ang utang na loob ng mga ito kay Sonia dahil ito ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya. Kaya naman kahit anong ipag-utos nito ay susundin ng mga ito. Kagaya ng 2 yumaong asawa, kontrolado rin ni Sonia ang kanyang buong pamilya. Gumastos si Dennis mula sa sariling bulsa upang magsagawa ng sarili nitong investigasyon sa pag-asang sisilipin ng mga pulis si Sonia bilang sospek. Pero bagkus, naging target ito ng mga death threats na umabot ng halos 200. Labis ang takot nito dahil sa mga banta. Ilang beses ring nalagay sa panganib ang buhay nito. Nakaligtas si Dennis mula sa mystery shooter na nagpaputok sa kanya ng baril. Isa noong ito ay nangingisda malapit sa kanilang bahay at isa sa kanya mismong garahe. Naniniwala ito na si Sonia at ang pamilya nito ang nasa likod ng mga pananakot. Dahil na rin sa mga pagsusumbong nito sa pulis at pilit na paghahanap sa sospek sa pagpatay sa kapatid. Mula noon ay idinokumento na nito ang lahat ng mga nagaganap at paulit-ulit na nag-report sa FBI. Ngunit dumaan ng maraming taon pero wala pa ring nangyayari at tuluyan na nga nanlamig ang kaso. Hanggang sa makalipas nga ang 2 dekada ay bigla itong nakatanggap ng tawag mula sa isang reporter na nagpaalam sa kanya ng tungkol sa murder ni Larry. Noon ay nagkaroon ng pag-asa si Dennis na sakaling maging daan ito upang mabuhay muli ang kaso naman ng kapatid na si Duke. Mula sa halos parehong paraan ng pagkamatay ng 2 military man na kapwa naging asawa ni Sonia, 19 years lamang ang pagitan, naging isang malaking headline ito sa mga pahayagan. Kaya naman binansagan si Sonia Rios ng media bilang Black Widow of Lumita. Samantala, inalerto naman ni Sherry ang insurance company ni Larry at ipinaalam ang tungkol sa pagkamatay nito at paniniwalang sangkot rito si Sonia. Kaya naman kumuha rin ng sariling investigator ang mga ito upang silipin ang buhay ng kanilang kliyente. At noon ay nadiskubre na si Sonia ay maraming history ng pandaraya. Sinunog nito ang dating pagmamay-aring salon upang makakolekta ng insurance. Isinasagawa rin nito ang mga business transactions ng cash upang matakasan naman ang pagbabayad ng buwis. Nagnakaw na rin ito ng social security numbers. Minsan na itong nahuli sa mga pangi-scam at nagbayad ng restitution pay sa kanyang mga nabiktima. Dahil sa mga natuklasang ito ng investigador, na-freeze ang insurance payout nito kay Larry at walang nakuha na kahit ano. Samantala, gaya ni Dennis, hindi rin tumitigil si Sherry sa paghahanap ng hustisya para sa kapatid. Ipinasa nito sa FBI ang lahat ng mga impormasyon galing sa kanilang private investigators at umaasang baka sa pagkakataong yon ay mareresolba na ang parehong kaso ni Duke at Larry at mapapatunayan na si Sonia nga ang responsable sa pagkamatay ng mga ito. Ngunit lumipas na ang ilang mga linggo at buwan pero walang pagbabago. Malayang namumuhay si Sonia na noon ay balik trabaho na sa kanyang salon. Hanggang sa makatanggap si Sherry ng bigla ang sorpresa. Year 2007, ilang araw lamang matapos ang bagong taon at 9 na buwan mula nang mamatay si Larry, sunod-sunod na email ang natanggap ni Sherry. Ayon sa sender, sigurado ito na si Sonia ang nag-utos sa pagpatay sa asawa. At hindi lamang yon, kaya umano nitong kunin ang mga abo ni Larry na nasa Pinas. Nanggaling ang mga email na ito sa isang nagpakilalang John Bordeaux. Matatandaan ang pangalan ng unang asawa ni Sonia ay Earl John Bordeaux. Ngunit imposibleng manggaling ito sa kanya dahil matagal na itong patay. Kaya't inalam ni Sherry kung sino ang nasa likod ng pangalang ito. Lumalabas na si John Bordeaux ay ang nag-iisang biological son ni Sonia, ang anak na inilihim nito sa lahat. Kahit mismo si Dennis na kapatid ni Duke ay walang alam tungkol sa batang ito. Bagamat si John ay hindi totoong anak ni Sonia kay Duke, kundi sa ibang lalaki sa Pinas. Ginamit nila rito ang apelidong Bordeaux nang sila ay ikasal na. Nang malaman ni Sherry na ang sender na si John ay anak ni Sonia, labis ang pagkagulat nito. Nakakapagtaka kung bakit nito ididiin ang sariling ina sa nangyari. Samantala,
Ibibigay lamang umano ni John ang abo ni Larry kapalit ng halagang $35,000. Hanggang sa nagsimula itong mag-offer ng isa pang serbisyo. Inalok nito si Sherry na patayin si Sonia. May kakilala umano itong tao na gagawa nito para sa kanya. Sa patuloy na pagpapalitan ng email ni na John at Sherry, doon ito na-realize kung gaano kapanganib ang pakikipag-usap sa taong ito. Labis ang pangamba ni Sherry dahil hindi nito alam kung ano ang kapasidad ng kanyang kausap. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahang bagay. Send somebody, please. We're on the way, sir. Oh, April 27, 2007, halos isang taon lamang mula nang mamatay si Larry, natagpuan si Sonia na noon ay 60 years old na wala ng buhay sa kanyang bahay sa Lumita. Binaril ito, execution style. Inambush ito at malapit ang binaril ng isang beses sa likod ng ulo, gaya rin ng pagkamatay ng kanyang dalawang asawa. Walang naganap na forced entry. Secured ang bahay nito, bakal ang mga gate at may CCTV sa harap ng pinto. Wala ring nakakita sa mga kapitbahay na may kaduda-duda sa kanilang lugar o kina Sonia. Walang anumang nagulo o nasira sa loob at wala ring nawawalang mahahalagang gamit sa bahay. Naroon pa ang mga mamahaling alahas nito gaya ng diamond earring, diamond ring at tennis bracelet. Hindi rin nagalaw ang wallet ni Sonia na may lamang $1,700. Sa loob ng cabinet sa kwarto ni Sonia, natagpuan ng mga pulis ang casing ng hinihinalang murder weapon, ang mismong baril na pagmamay-ari nito na noon ay nawawala. Duda ng mga investigador, kilala ni Sonia ang posibleng gumawa nito sa kanya. Isa-isa nang nagsulputan sa crime scene ang mga kamag-anak ni Sonia. Nakatawag ng kanilang pansin ang isang lalaki na kumakaway sa mga pulis na tila may mahalagang impormasyon na sasabihin. Siya si Eric de la Cruz, ang grand-nephew ni Sonia na isang Filipino bagamat lumaki sa US. Pero hindi lamang ito basta pamangkin, kundi siya ang pinaka-close at pinaka-paborito ni Sonia sa lahat ng kamag-anak. Sobrang proud ni Sonia rito. Si Eric ay isang sailor sa USS Ronald Reagan. Kararating lamang nito matapos ang tour sa Asia nang malaman ng masaklap na balita tungkol sa pinakamamahal nitong grandma. Agaran nitong lumapit sa mga investigador upang ibulgar ang kanya umanong nalalaman na si John Bordeaux, ang anak ni Sonia, ang siyang pumaslang sa sariling ina. Sinabi nito na si John ay masamang tao at may kakayahang gumawa ng kahit ano. Ito umano ang unang tao na dapat imbestigahan ng mga pulis bilang killer ni Sonia. Kaya agad nga itong inimbitahan ng mga pulis sa presinto. Hindi naman nahirapan ng mga ito na hagilapin si John dahil ito rin ang unang nakakita sa katawan ng kanyang ina na nakahandusay sa kanilang bahay at siya rin tumawag sa 911. Nang kausapin na nila ito ay mariin itong itinanggi ang krimen. Paulit-ulit nila itong pinapaamin at paulit-ulit rin ang sagot nito na hindi niya ito magagawa sa kanyang ina. Hinamon pa nito ang mga pulis na siya ay arestuhin dahil hindi siya natatakot sapagkat wala naman siyang ginawang kasalanan. Bago ang interogasyong ito ay una nang inalam ng mga pulis ang relasyon sa pagitan ng mag-inang Sonia at John. At noon ay nadiskubre nila ang ilang mga nakakapagtakang bagay. Walang kahit anong larawan ni John sa bahay ni Sonia na tila hindi ito parte ng buhay nito. Dahil sa paglilihim ni Sonia rito sa mga kamag-anak at kakilala, tila naging komplikado ang relasyon ng mag-ina. Inamin rin mismo ni John na madalas ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, bagamat unti-unti ay naging maayos rin umano ang lahat. Sa pagpapatuloy ng kanilang interview, bakas ang pagkabalisa nito at para sa mga pulis ay kaduda-duda ang karamihan sa mga naging sagot nito. Bagamat pinalaya rin nila ito ng araw na yon. Ngunit kinabukasan ay muli nila itong inimbitahan para sa polygraph test at noon ay hindi ito nakapasa rito. Gayunpaman, pareho pa rin ang mga tanong at naging sagot ni John sa mga pulis. At hindi umano ito kailanman magbabago dahil wala naman talaga siyang kinalaman. were you involved in this Sonia? No. I would never hurt my mom. I love my mom. What was the biggest resentment that you had against her for a long time? Not giving me enough love, probably. Either you're the or you're involved.
I will not change my answer. I didn't shoot my mom. I did not kill my mom. I have no involvement to my mom's death. Nang tanungin naman kung sino sa palagay nito ang pumatay sa kanyang ina, agad nitong sinambit ang pangalan ni Sherry. Ayon rito, kung mayroon mang tao na gustong mamatay si Sonia, iyon ay wala nang iba kundi si Sherry. Matatanda ang nakatanggap si Sherry ng email mula sa isang nagngangalang John na siyang nag-alok rito upang ipapatay si Sonia. At ngayon ay tila nabaliktad ang sitwasyon dahil si Sherry na ang itinuturo nito sa mga pulis bilang suspect. Tinungo naman agad ng mga ito ang kinaroroonan ni Sherry upang mag-imbestiga. Sinearch nila ang computer nito at doon ay nakita ang mga email sa pagitan ni John at Sherry ukol sa pagpatay kay Sonia. Hindi maikakailang may motibo ito para paslangin ang kanyang sister-in-law na noon pa man ay kinasusuklaman na nito. Ngunit matapos ang investigasyon, hindi napatunayan sa email nito kay John na tinanggap nito ang offer bagkus ay ginawa nito ang nararapat at ifinorward ang email sa FBI. Bagamat para sa marami ay tila nakuha ni Larry at Duke ang hustisya nang mamatay si Sonia, iba naman ang naging pananaw rito ni Sherry. Ikinalungkot nito ang nangyari kay Sonia dahil ang nag-iisang tao na nakakaalam ng mga kasagutan sa kanyang mga katanungan ukol sa totoong nangyari kay Larry ay naglaho na. Dinala na ni Sonia sa hukay ang misteryo ng pagkamatay ng kanyang dalawang asawa. Samantala, napag-alaman ng mga detective na noong April 17, 2007, ilang araw bago ang murder ni Sonia ay nag-report ito sa mga pulis. Nang mga panahong yun ay may paranoia si Sonia dahil sa mga nagkalat na balita tungkol sa kanya na sa pakiramdam niya ay naglagay sa kanya sa kapahamakan. Feeling nito ay binabantayan ng mga tao ang kanyang bawat kilos at pinapakinggan ang bawat salita. Ayon sa sumbong nito, isang lalaki ang pumunta sa kanyang salon upang magpa-haircut. Una na siya nitong tinawagan sa telepono at nagpakilalang si Frank. Sinabi nitong inirefer sa kanya ang salon ng isang kakilala. Bagamat hindi ito tinanggap ni Sonia at sinabing mga regular customer na lamang ang kanyang ginugupitan. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki na nagpipilit pumasok sa nakalak na pinto. Patuloy ang pagkatok nito sa glass door, ngunit hindi ito pinagbuksan ni Sonia. Kaya wala itong nagawa kundi umalis. Pinagsuspetsahan nito ang pakay ng lalaki dahil halatang bagong gupit at ahit pa lamang ito. 2 araw matapos ang insidenteng ito, bumalik muli ang lalaki bandang alas 9 ng umaga. Inilarawan niya ito na isang maputing Hispanic man na may military style haircut at may taas na 5'8 or 5'9, bigat na 140 to 150 pounds at edad na 24 to 26 years old. Pumasok ito sa salon at tinutukan si Sonia ng baril sa mukha. Sa takot ay nagtago ito sa ilalim ng lamesa at nagsisigaw, saka narinig ang isang putok ng baril. Sunod nito ay sinabi sa kanya ng lalaki ang mga katagang, "I will get you," at saka umalis. Nakaligtas ito sa unang pagtatangka ng sospek at agad inireport sa mga pulis ang pangyayari. Dahil sa pagtawag ng lalaking ito kay Sonia, nakarecord ang numero nito sa kanya. Kaya naman ipinasa niya ito sa mga pulis upang matunton. Nang itrack na ng mga ito ang may-ari ng phone number, lumabas ang pangalang Fernando Romero. At nang makakuha na ang mga ito ng warrant upang isearch ang records ng nasabing lalaki, napansin nila sa history nito ang katangi-tanging numero na panay ang kontak kay Fernando. At nang alamin na kung sino ang nagmamay-ari ng numerong ito, lumitaw ang pangalang Eric de la Cruz. At kanilang nakumpirma na ito si Eric na grand-nephew ni Sonia. Lumalabas na si Eric at Fernando ay kapwa nagtatrabaho sa iisang Navy ship at sa iisang arena, kung saan palaging nagkikita at nagkakasama ang dalawa. Ngunit ano ang motibo ng lalaking ito upang pagtangkaan ang buhay ng kapamilya ng kanyang kaibigan? Sa mas malalim na investigasyon, sinimula ng mga ito na silipin ang mga emails na natanggap ni Sherry nang minsang bisitahin nila ito para sa interogasyon. Tinunto nila ang pinagmulan ng mga ito sa pamamagitan ng IP address. At nadiskubre na ang mga email na ito mula pa noong January 6, 2007 ay nanggaling sa iba't ibang parte ng Asia. Sa bawat specific na oras ng pag-send ng email, nakapin ang IP address sa isang Navy ship na parte ng Pacific Fleet. At isa sa mga ito ay ang USS Ronald Reagan. Ang mismong barko
kung saan naroon sina Eric at Fernando sa parehong pagkakataon. Sa iba't ibang okasyon, ginamit ni Eric ang kanyang Navy email account upang i-access naman ang Yahoo email na kanyang ginawa sa ilalim ng pangalang John. Malinaw na ang totoong sender ng email ay ang magkaibigang Eric at Fernando at hindi si John Bordeaux. Ginamit lamang nila ito upang madiin sa krimen na sila mismo ang gumawa. At ngayong alam na nila kung sino ang totoong may sala, nais nila itong kumpirmahin mula mismo kay Eric. Pinalabas ng mga ito na kakampi nila si Eric sa investigasyon upang mahuli ang suspect. Noon ay pinakita nila rito ang larawan ni Fernando. You think this guy may be involved? No. You know that guy? That's the guy. Who is that? He's in the name. Okay. Fernando. Remember Fernando? Labis ang gulat ni Eric sa sorpresa ng mga ito. Pilit nitong nililinis ang pangalan ni Fernando at sinabing wala itong kinalaman kay Sonia. Sa mga pagkakataong yon ay unti-unti nang nare-realize ni Eric na alam na ng mga pulis ang koneksyon nila ni Fernando sa nangyaring krimen. So now we know, without a shadow of a doubt, you were sending a John Bordeaux email. No, sir. No. Did he trace it when you were in Japan? Eric, this is undisputable, son. No. Oh my God. Eric, you're no dummy, but this is the most important day of your life. Well, I didn't come out now, sir. Metikulosong plinano ng dalawa ang pag-set up sa walang kamalay-malay na si John. Mula pa lamang nang madiskubre nito ang katawan ni Sonia, kung saan dinatnan si Eric ng mga pulis sa crime scene at diretsahang itinuro si John bilang suspect. At sa eksaktong araw ng murder ay napag-alaman nila na sabay nag-leave sa trabaho sina Eric at Fernando. Dahil sa mga bagong impormasyong ito, kumpiyansa na ang mga pulis na sina Eric at Fernando ang may kagagawan sa pagpatay kay Sonia. Ang kanila ngayong misyon ay alamin kung ano ang motibo. Paanong magagawang paslangin ni Eric ang taong nagmahal sa kanya ng lubos at itinuring siyang anak. At doon nila natuklasan ang isang kritikal na pangyayari halos 2 araw pa lamang matapos ang krimen. Biyernes ng gabi noong April 27 nang paslangin si Sonia. Kinaumagahan noong Lunes, habang sarado pa ang opisina ng lawyer ni Sonia, nagtungo roon si Eric at naghintay sa labas hanggang bago ito magbukas. Kinausap nito ang abogado at direktahang tinanong kung magkano ang perang makukuha mula sa last will and testament ni Sonia. Mula sa mga bagong natuklasan, malinaw na pera ang ugat ng lahat ng ito. Ang tanging nais ni Eric ay ang kayamanan ni Sonia. Dagdag pa rito ang pangingikil nito sa pamilyang Risken. Labis naman ang pagkagulat ni Eric nang malamang walang kahit anong kusing na iniwan para sa kanya ang kanyang grandma. Ang lahat ng ari-arian at pera nito ay mapupunta sa nag-iisang tagapagmana na si John Bordeaux. Sa lakas ng kumpiyansa ni Eric na sa kanya ibibigay ang kayamanan ni Sonia, tila minadali nito ang proseso sa pamamagitan ng pagpaslang dito upang makuha agad ang inaasahang mana. Noong April 2009, matapos makolekta ang lahat ng ebidensya, makalipas ang 3 taon ay saka naaresto sina Eric at Fernando at nakasuhan ng first-degree murder of Sonia Rios. Humarap ang mga ito sa trial noong February 16, 2011. Bukod sa mga nauna ng impormasyon laban kina Eric at Fernando, iba pang kritikal na detalye ang nakolekta ng mga investigador na mas higit pang nakapagpatibay na ang mga ito nga ang suspect. Una na ang bank account kung saan nais ipadeposito ng suspect ang pera para makuha ang mga abonilari sa Pinas. Ito ay pagmamay-ari ni Maria Perez, ang girlfriend ni Eric. Panay rin ang tawag ng dalawa sa isa't isa noong gabi ng krimen mula sa lokasyon ng bahay ni Sonia sa Lumita. Sa kabila nito, iginiit ng depensa na walang matibay na basihan ng mga aligasyon dahil hindi naman napatunayan kung ano ang pinag-usapan ng dalawa at wala ring eyewitness na makapagtuturo na naroon nga ang mga ito sa bahay ng biktima ng gabing yon. Ngunit nang ilatag na ng prosecutors ang detalye ng phone records ng mga suspect, hindi na naitanggi na sangkot nga ang dalawa sa pagpatay. Noong gabi ng April 26, ang eksaktong date ng murder ni Sonia, iba't ibang tawag ang naitala mula sa cellphone ni na Eric at Fernando. Bandang alas 9 ng gabi,
Ang parehong telepono ng dalawa ay gumagamit ng iisang cellphone tower na may layong 0.3 miles mula sa bahay ni Sonia. At bandang 9:21 PM, nagsimulang maghiwalay ang pin location ng tawag sa pagitan ng mga ito. Ang mga patterns ng phone calls ay nagpapakita na magkasamang pumunta ang dalawa sa bahay ni Sonia sa gabing ito ay namatay at sabay ding umalis pagkatapos gawin ng krimen. Noong February 17, 2011, halos 5 taon matapos ang pagkamatay ni Sonia, kapwa nasintensyahan sina Eric De La Cruz, 31 years old, at Fernando Romero, 27 years old, ng 26 years na pagkakakulong para sa first-degree murder at conspiracy to commit murder. Isang magandang balita naman ang inihatid ng programang 48 Hours kay Dennis Bordeaux na matagal na nitong pinakahihintay. Makalipas ang 21 years mula nang mamatay si Duke, sa wakas ay maihahatid na ang mga labi nito sa Davenport, Iowa, ang bayan na iniwan nito halos 50 taon na ang nakakalipas upang hanapin ang kapalaran sa Pinas. Natagpuan ang mga labi nito sa pamamagitan ng isang tip na nagmula sa kamag-anak ni Sonia na nakakaalam ng kinaroroonan ng mga buto nito. Pinaniniwalaan na itinago ni Sonia ang parehong labi ni Duke at Larry upang hindi na maimbestigahan pa at mapagtakpan ang ginawang krimen. Hindi na nga kailanman nakasuhan si Sonia sa kabila ng suspetsa rito bilang mastermind sa pagpatay sa kanyang dalawang asawa. Bagamat tila tadhana na rin ang sumingil ng hustisya para kina Duke at Larry na pinaslang para sa insurance money ng taong minahal nila ng lubos. Pero tulad ng mga ito, iyon din ang eksaktong sinapit ni Sonia. Pinatay ito para rin sa pera ng taong itinuring nitong kakampi, pero sa huli ay siya rin palang tatapos sa kanyang buhay. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.